Para sa milyong-milyong Pilipinong lumaki noong dekada 80 at 90, ang batibot ay naging bahagi ng kanilang pagkabata. Sa likod nito ay si Laika Benitez-Brown, na nagpasimula ng makabuluhang children's television sa Pilipinas. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang pamana ng edukasyon, kultura, at media na patuloy na humuhubog sa Pilipino. The Philippine Showbiz List presents The Life and Legacy of Batibot founder Laika Benitez-Brown. Family background and education. Ipinanganak noong January 14, 1952, ang media executive, cultural advocate, at educational television pioneer na si Lydia Francisca Laika Liboro Benitez-Brown ay nagmula sa isang pinakatanyag at iginagalang na angkan ng mga educator sa bansa, ang pamilyang Benitez. Ang kanyang pamilya ay may malalim na ugnayan sa pagpapatakbo ng Philippine Women's University kung saan ang kanyang tita ay ang kilalang dating senadora na si Helena Benitez. Ang kanyang ina naman ay si Conchita Liboro Benitez. Dahil lumaki sa isang kapaligirang pinahahalagahan ang karunungan at nasyonalismo, tinapos niya ang kanyang pag-aaral bilang isang proud alumna ng PWU JMD Class of 1969. Nagsimula siya bilang isang scriptwriter at direktor sa broadcasting bago lumipad patungong New York noong 1975 upang formal na mag-aral ng television production and editing. The birth of Batibot. Noong dekada 80, naging bahagi si Laika ng Kalye Sesame, ang opisyal na Pilipinong co-production ng Sesame Street at kauna-unahang ganitong proyekto sa Asia. Layunin nitong maghatid ng dekalidad na programang pang-edukasyon para sa mga batang Pilipino gamit ang lokal na wika at kultura. Nang matapos ang lisensya ng Kalye Sesame, matapos ang isang season, nakita ni Laika ang pagkakataong lumikha ng isang ganap na orihinal na programang Pilipino. Sa halip na hayaang matapos ang adhikain, pinangunahan niya noong 1984 ang pagbuo ng Batibot na sinuportahan ng lokal at komersyal na pondo. Ang mga karakter ni Pong Pagong, Kiko Matching at ang pamilyar na awitin ng Batibot ay naging bahagi na ng pagkabata at kamalayan. Hindi lamang nagturo ang Batibot ng alpabeto at pagbibilang, kundi pati ng mga kwentong bayan, awiting Pilipino, at mga pagpapahalaga tulad ng pamilya, respeto at pagmamahal sa wika at kultura. Tinalakay rin ito ang mga usapin gaya ng kalusugan, kapaligiran, pagkakaibigan at karapatan ng bata sa paraang angkop sa kanilang edad. Para kay Laika, mahalagang kausapin ang mga bata ng may paggalang at tiwala sa kanilang kakayahang matuto ng mahahalagang bagay. Dahil sa mataas nitong kalidad, nagkamit ang Batibot ng international na pagkilala, kabilang ang mga parangal mula sa Prix Jeunesse International, isa sa pinakaprestihiyosong pandaigdigang pagkilala para sa children's television. Noong 1989, kinilala rin si Laika bilang isa sa 10 outstanding women in the nation's service para sa kanyang natatanging ambag sa educational television. Heroism at Radyo Bandido. Hindi lamang sa larangan ng edukasyon nag-iwan ng marka si Laika. Noong 1986, sa kasagsagan ng EDSA People Power Revolution, naging mahalagang bahagi rin siya ng pagbubukas ng Radyo Bandido, DZRJ-AM. Ang himpilang nagsilbing pangunahing daluyan ng impormasyon matapos mapatahimik ang ilang independent media outlet. Ikwento ni Laika na tinawagan siya ng broadcaster na si June Keithley upang tumulong sa pagbubukas ng isang pansamantalang himpilan sa Jacinto Tanco Building sa Santa Mesa. Agad niyang tinipon ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa Batibot at sa mundo ng sining. 16 na voluntaryo ang sumama sa mapanganib na misyon nang magkaroon ng banta ng pagsalakay sa himpilan, humingi ng tulong ang kanyang ina na si Conchita kay Jaime Cardinal Sin, na nagpadala ng mga madre mula sa Assumption Convent upang magsilbing mapayapang tagapangalaga ng gusali. Sa kanyang sanaysay noong February 2024, ibinahagi ni Laika na sa paglipas ng mga taon ay may ilang salaysay tungkol sa Radyo Bandido na hindi nalubusang tumutugma sa kanyang personal na karanasan. Gayunpaman, pinili nilang huwag makipagtalo upang hindi matabunan ang tunay na diwa ng People Power Revolution, ang sama-samang pagkilos ng mga ordinaryong Pilipino para sa kalayaan at demokrasya. Leadership in Education and Culture. Pagkatapos ng revolusyon, ibinuhos ni Laika ang kanyang lakas sa paglilingkod sa universidad ng kanyang pamilya at sa pangangalaga ng sining ng bansa. Sa panahong nahaharap ang institusyon sa iba't ibang hamon, naging bahagi siya ng pagpapatuloy ng pamana ng kanyang pamilya sa larangan ng edukasyon.
Naglingkod siya sa iba't ibang panahon bilang miyembro ng PWU Board of Trustees, Director of Alumni Relations, Director of Multimedia Center, Director ng Communication Arts Center, at Officer in Charge ng Admission and Marketing. Sa bawat tungkulin, isinulong niya ang makabagong komunikasyon, multimedia education, at paghubog ng mga susunod na henerasyon ng media practitioners. Naging aktibo rin siya sa larangan ng sining at pamanang kultura. Farewell and Lasting Legacy. Noong June 20, 2026, payapang pumanaw si Laika sa edad na 74. Sa opisyal na pahayag ng universidad, binalikan ng buong komunidad ng PWU ang kanyang naging malalim na marka sa institusyon, na nagsasabing ang kanyang pamumuno, paggabay at dedikasyon ay nag-iwan ng isang walang hanggang legasiya ng malasakit, pagiging malikhain at paglilingkod sa pamantasan at sa mga nagtapos dito. Si Laika ay hindi lamang gumawa ng isang tanyag na palabas sa telebisyon, kundi bumuo ng isang pambansang institusyon at naging kalasag ng malayang pamamahayag sa panahon ng ligalig. Bagamat pumanaw na siya, ang diwa ng batibot, ang pagiging malikhain, matapang at pagmamahal sa bayan ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino.